Muling idiniin ni Pangulong Aquino ang dating hepe ng PNP Special Action Force o PNP SAF na si Police Director Getulio Napeñas kaugnay ng madugong engkwentro sa Mamasapano. Ginawa ito ng Pangulo sa harap ng mga lider ng Evangelical Christian Churches na inimbitahan sa Malacanang para sa isang prayer gathering. Live mula sa Malacanang, may report si Teresa Andrada. Teresa? Jessica, makailang beses ngang tinukoy ni Pangulong Aquino sa Q&A portion sa prayer gathering ang mga kamalian na ginawa ng nasibak na SAF Director Getulio Napeñas dun sa operasyon sa Mamasapano. Ito ay kanyang ginawa sa harap ng mga Evangelical Christian Church leaders sa isang prayer gathering nga kanina sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, siya ay binola nitong si Napeñas at hindi daw sinunod ang kanyang mga ibinigay na kautusan. To please the eyes of the living God. Sama-samang nag-alay ng dalangin para kay Pangulong Aquino ang mga leader ng Evangelical Christian Churches sa isang prayer gathering sa Malacanang kaninang hapon. Kabilang sa mga grupong dumalo sa prayer gathering ang Jesus is Lord Movement, Church of God International at Intercessors for the Philippines. Bago ang panalangin, binigyan ng pagkakataon ng ilang church members na magtanong sa Pangulo at una sa natanong ang issue ng Mamasapano encounter. Ayon sa Pangulo, ilang araw bago ang operasyon, malinaw ang direktiba niya kay Napeñas na makipag-coordinate sa AFP. Sa katunayan ay kinontra niya raw ang mungkahi ni Napeñas na gawin ng koordinasyon sa jump-off o sa mismong araw ng operasyon. Pero ito pa rin pala ang ginawa ni Napeñas. Sabi pa ng Pangulo, 2:30 ng madaling araw dapat ang deployment ng mga SAF commandos pero naurong ito ng 5:30 ng madaling araw. Sa oras raw na ito, pwede namang inabort na ang misyon dahil hindi na magagamit ang mga night vision goggles ng mga SAF troops at siguradong gising na ang target ng mga SAF commandos. Pero itinuloy pa rin daw ni Napeñas ang operasyon kahit na bago na ang mga nakalagay sa orihinal na plano na movement ng mga SAF troopers. Ayon sa Pangulo, kung nalaman lang niyang hindi naman pala siya susundin ni Napeñas, ay hihindian na niya ang operasyon. Ang mission daw na pwede naman daw sanang matagumpay, naging mission impossible para sa mga SAF commandos. Maraming wishful thinking si Napeñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. May mga tumutulig sa atin dito. Inutusan daw siya, sinasalba ko sarili ko. Ganun. Ba, hindi ah. Kung ako may kasalanan dito, bakit di ko hakuin lahat? No? Pero pag nakita ho niyo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi na, ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Depensa pa ng Pangulo, sa kanya raw pagkakaalam ay nililigtas na ang mga SAF troopers at tumutulong na ang lahat ng dapat tumulong. Sabi niya, sana raw ay nasabihan na siyang napapaligiran na ng mga BIFF at MILF ang mga SAF commandos. Sana pwede ko masabing tatanga-tanga si Napeñas, hindi niya alam yung lugar. Ang problema ho siya yung Regional Public Safety Battalion Commander nung 2007 to 2008. Alam po niya yung terrain. Alam po niya yung kultura. No? Siya po ang may alam na hindi siya nag-coordinate sa AFP. Nag-text si Napeñas, pinadala niya sa liderato ng PNP, General Espina, mga alas 5 na ng umaga, baka alas 6 na ng umaga. Kung saan, ang pinaka-importante parte doon sa pinadala niya, sinabi naman nun, si Marwan nakuha, umatras, may nakipaglaban, ganyan. Sa dulo po nung text ni Napeñas, nakalagay doon, extraction ongoing. Dahil sabi ko, bakit ba wala akong sense of urgency na delikado ang nangyayari sa SAC 55? Pag sinama niyo yung dalawang text, tapos yung nag-yeser sa akin, ako lang naman po yung Commander-in-Chief, sinabi ng subordinate ko na tutuparin niya yung utos ko at meron pong nangyari noong 2013 na pagtama ang coordination, yung hindi yung nagiging papahamak, di ba? Yung ating tropa. Akala ko tapos na. Yun yung sinasama ako na loob. Hindi dapat mangyari ito. Sumunod ka na lang sa utos, iba na sana ang nangyari. At the very least, mababawasan yung casualty natin. Sana hindi mo na rin plinano, nalulusob dyan stealthily, kuno-kuno, na wala naman palang pagkukublihan. Sa gitna nga, Jessica, ng mga panawagan para siya ay magbitiw, ay tinawag naman ni Pangulong Aquino ang kanyang mga kritiko ng KSP o kulang sa pansin na sinasamantala raw ang sitwasyon. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang mga leader at kasapi ng Evangelical Christian Churches kay Pangulong Aquino. Ayon sa kanila, kontra sila sa panawagang siya ay magbitiw dahil ito ay babaliwaliin daw ang constitutionality ng kanyang pagkakaluklok bilang Pangulo at sa kanilang paniwala ay hindi raw sapat itong Mamasapano encounter para magbitiw si Pangulong Aquino. Jessica?
Teresa, the past days, no, may mga nagsasabi kasing mga kolumnista, mga eksperto, bakit kasi utay-utay ang pagbibigay ng Pangulo ng impormasyon about yung side niya, yung panig niya dun sa nangyari sa Mama Sapano? Bakit daw hindi kasi full disclosure from the beginning of what he knows about the operations? Jessica, yan din yung obserbasyon ng mga miyembro na nagko-cover kay Pangulong Aquino, no. Kumbaga, nagbibigay siya bit by bit ng mga information at pagkatapos ay nahihinto. Pero ang paulit-ulit nga dito na sinasabi ng Malacanang ay ang Pangulong Aquino naman daw ang magdedesisyon kung kailan nararapat ng magbigay ng kanyang side. Siya daw ang magde-decide kung ano ang tamang panahon. And dahil nga dito, nagbigay na siya ng mas detalyadong impormasyon. We would like to surmise na kasama ito dun sa sinasabi ng Malacanang na desisyon ng Pangulo para ilahad na rin yung kanyang nalalaman, lalo na nga alam natin na malapit na rin matapos itong report ng Board of Inquiry kaugnay nga dito sa Mama Sapano encounter. Jessica. Kasi ang downside niyan, yung utay-utay na pagbibigay niya ng impormasyon, yung flak napupunta rin sa kanya, di ba? Kasi from the beginning, masama loob ng mga naulila, ng ibang tao sa Pangulo mismo dahil parang ang perception he knew the operations at kasama siya dun sa mga nagsagawa ng major decisions. But now he is saying na it was entirely up to Napeñas and yung palang operations o post-operations, yung kung ano nangyari nung araw na yun, he was not informed or he was misinformed. Oo, Jessica, kung mapapansin natin, even in his past speeches, kumbaga hindi naman din siya nagdi-deviate dun sa pagdiin nga dito kay nasibak na Director Napeñas. Pero kumbaga, ang naiiba na lang yung pagbibigay niya ng ibang detalye tulad ng text messages, pati na rin yung paglahad niya kanina dun sa mga iba pang operational lapses na kanyang napansin. Siguro, iintayin natin, baka in the coming days, posibleng magbigay pa ng karagdagan pang pahayag itong si Pangulong Aquino, katulad na rin ng mga ginagawa niya kapag siya ay kumaharap doon sa mga mabibigat na issues gaya na lamang doon sa Disbursement Acceleration Program o DAP last year, kung saan unti-unti din siya nagbibigay ng mga pahayag. He chooses yung mga events, no, public events where he would raise his sentiments and yung kanyang mga opinion pagdating sa mga issue. Jessica. And kayo sa Malacanang Press Corps, wala pa kayong ganitong forum with him, no, na you can ask, kasi ito mga religious ito na mga nakaharap niya, and dito siya nagsabi ng mga ganitong detalye, pero so far not with the Malacanang Press Corps, not with the media men covering the palace. Jessica, yung huli niyang pagkakataon na masagot, no, yung mga tanong ng Malacanang Press Corps, ito yung una niyang speech kaugnay dun sa Mama Sapano encounter. Kung hindi tayo nagkakamali, ito yung January 28, kung saan siya natanong. Pagkatapos ng Jessica, wala na kaming chance na siya ay matanong. Nung Assumption of Command ceremony last week ay umasa kami, kumbaga, na baka magbigay na siya ng chance, no, na magpa-interview. Pero ganun din, wala din. Instead, ay hindi rin siya nagsalita. Ang ginawa lang niya ay dumalo siya dun sa forum, dun sa Assumption of Command ceremony at umalis. So we are awaiting na baka posible dun sa susunod ng event na Pangulo, which is the PMA graduation, ay baka magpaunlak na siya ng interview doon. But again, we can not say, no, dahil sabi nga nila, nasa Pangulong Aquino yung desisyon kung kailan niya na naising magsalita. Jessica. Kasi nagsalita siya today, pero surprisingly, hindi pa siya nagsasalita sa mga newsmen o sa mga media persons na nagko-cover pa naman mismo sa kanya, sa Malacanang. Ano ang tingin ng Malacanang Press Corps dito, Teresa? Well, more or less, yung nakikita natin doon sa mga lugar kung saan siya nagsasalita, no? Kumbaga, the impression is mas controlled, kumbaga yung environment, kumbaga mas, can we say, I don't know if we can say it, mas friendly, kumbaga, sa kanya, like itong mga evangelical leaders na nagpahayag na ng suporta para sa kanya. So, most likely, he would be more comfortable asking questions
from the evangelical leaders. But then again, he has always been candid din naman pag sumasagot sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. So siguro ang sa amin na lang, iintayin na lang natin kung kailan na naisin naman ng Pangulo na masagot yung aming mga tanong sa kanya. Jessica. Kasi ang epekto nga lang nito, di ba, while it drags and then pautay-utay yung release niya ng impormasyon, hindi rin nakakabuo ng buong opinyon tungkol sa kanya dito sa nangyari. In the meantime, marami ang bumatikos na sa kanya o dahil nga pautay-utay, baka madagdagan pa yung mga bumabatikos, di ba? Mas lalo pang nagkakaroon ng mga duda at spekulasyon why the President is taking so long to make a full disclosure about what he knows of the encounter in Mama Sapano. Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada.